Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-love ako sa boss ko. The Story of Prince and Cairo. Episode 2 by Gino. Simulan na natin ang kwento. A few hours ago, bago namin napagdesisyon ng sundan si Prince. That's our agenda, guys. Susundan lang natin siya for one whole day. I just need the proof. Proof that he's nothing but a lying scumbag. Paliwanag ko sa dalawa kong kaibigan na sina Andy at Robbie. Magjowa ang dalawang to. Minsan nga naiisip ko, bakit ko ba sila naging kaibigan? I mean, I'm straight. At least that's what I've always believed. Si Andy ay isang trans woman. Confident at palaban. Si Robbie naman, ewan ko. Mukhang straight sa panlabas pero ang hilig niya, yung mga gaya ni Andy. Damn dude! Isn't this talking? Para tayong mga kriminal dito eh. Sapat naman ni Robbie nun. So you mean, hindi ka naniniwala sa explanation niya? And now you want to prove he's lying? To the point na idadamay mo pa kami ni Robbie sa mga kabaliwan mo? Guys, if you don't want to do it, fine. I'll do it alone. Ayaw nyo pa nun? Para lang tayo mag-road trip eh. The one we've been planning for months. I get your point, Cairo. But seriously, parang obsessed ka na sa sekretary mo eh. Umabsent ka pa talaga sa office nyo? Huh? What his name again? Prince? Yep, that's right, Andy. His name is Prince. And I'm going to prove that he's no prince at all. At saka ano ngayon kung absent ako? I'm the boss. Nang makita namin si Prince sa kalsada, agad namin sinimulan ng pagsunod sa kanya. Sa labas, puro pang iinsulto at negatipong salita ang lumalabas sa bibig ko. Pero sa loob ko, iba ang sinasabi ng puso ko. The truth is, Prince caught my attention. And he caught it big time. Siguro kung meron mang taong makakaintindi sana sa akin, o mapagkukuhanan ko ng idea about same-sex relationships, then it would be Andy and Robbie. Is that him, bro? Cairo? Yung nakatingala sa langit? So, all I need to do is drive slowly and follow him, right? Oh, ganoon nga, Robbie. Sundan lang natin siya. Ako nang bahala sa mga pictures. Huwag masyadong malapit ah. Baka mahalata tayo eh. Okay dude, but I think he's telling the truth. Look, he's holding a basket oh, and I think he'll be selling in the streets. Just follow him, Robbie, okay? Fine. You're the boss, Cairo. Surely, makakakita rin tayo ng something that I can use against him. Ilang saglit pa, hindi nakatiis si Andy. Naging curious siya kay Prince. Sino ba naman kasi ang hindi magkaka-interest sa taong napakaputi na naglalako ng pagkain sa kalsada, di ba? Sa tuwing tumatama ang sikat ng araw sa kanya, maaaninag mo talagang napaka-pinkish niyang balat at maamong muka. Cairo, may idea ka ba kung nagpapaderma tong si Prince? Anong skincare ang gamit niya? Nakakainis naman. Ako nga tong lumalaklak ng glute ay maitim pa din. My love, I'm getting jealous. Ay, sorry. Nandyan ka pala, my lovey-dovey Robbie. You don't have to be jealous, okay? You're my one and only Robbie. Tumigil nga kayong dalawa. Nakakadiri kayo. Pagpapatigil ko kay Andy at Robbie na naghaharutan sa harapan ko. Napaka-insensitive nyo naman eh. Alam nyo namang single ako ngayon, di ba? By the way, Cairo, what happened to you and Zoe? It was so sudden. Tanong ni Andy sa akin. I don't know. One day, we're okay. And one day, she's just gone. She left with some other guy. She kept complaining that I don't have time for her. At bakit hindi ko daw siya dinadala sa kondo ko?
I love her, yes. But I don't know. I really don't know. I can't answer that. Bro, if you ask me, Zoe is just someone you're messing around with. Biglang sabat ni Robbie. To be honest, Robbie, yeah. She's attractive. Pero mabait naman siya eh. And caring. I did love her. At hindi ako iiyak kung hindi. You remember that night when I called you guys? Yeah, you were crying all night, dude. I apologize for what I said. Apology accepted, Robbie. And I can't take this anymore, Cairo. Robbie, pwede bang lapitan natin siya? I want to see him closer. Lapitan mo bilis, kunwari, bibili tayo. What the? Baka mahalata tayo, Andy. Baka makita ko ni Prince dito sa likod eh. Then magtago ka, Cairo. Sumuksok ka na lang dyan sa gilid, no? Hindi ko na napigilan ng dalawa. At lumapit na nga kami kay Prince. May kausap siyang lalaki na nagbibenta ng mani sa mga sandaling yun. Ako naman ay isinuksok ko ang sarili ko sa gilid para hindi ako makita. At pagkatapos, biglang bumasing na si Robbie. Nakikinig lang ako sa likod. Habang si Andy naman ay kinakausap yung nagbebenta ng mani. At ilang saglit pa ay lumapit si Prince. Fast forward tayo. Nang matapos ang negotiation nilang dalawa, umalis na kami. Magaling palang magbenta tong si Prince, no? At nabigyan pa nga ako ng turon. Nakakain na ako nito noon kaya alam kong masarap to. At hindi ko na napigilan ang sarili kong sunggaban ng matabang turon ni Prince. Muntikan pa akong madalas, Cairo. Muntikan ko nang mabanggit ang pangalan mo. Ano? Satisfied ka na ba? In fairness ha, masarap yung suman niya. And in fairness, ang pogi pala talaga niya sa malapitan. Nakakahumaling. At ang cute ng dimple niya. Kaya siguro obsessed ka sa kanya, Cairo, no? Natatawang tanong ni Andy sa akin. Habang ako naman, enjoy na enjoy sa nakuha kong libreng turon. What F, dude? Are you gay? Tumahimik nga kayong dalawa. Kumakain pa ako ng turon eh. Tsaka, anong gay? Eh kung tirahin kaya kita sa Puerto Robia? Puntahan na natin yung A-bar mamayang gabi. Hindi pa ako satisfied eh. Wala pa akong nahanap na proof. Eh baka naman kasi wala ka talagang mahanap, Cairo. I mean, I think he's telling the truth. And I think, mabait naman siya. Right, Robbie, my love? Yeah. Kahit nagsiselos ako, my love, I think that pretty looking boy is just someone poor na nagtatrabaho ng maayos. And I really think you should let him come back sa work niya, dude. I'll think about it. Teka lang, wala na bang yung matabang turon ni Prince? Nabitin ako, Andy eh. Wala na, Cairo. Bibing ka, ayaw mo? May isa pa oh. Ayoko niyan. Yung turon ni Prince ang gusto ko. Fast forward tayo sa A-bar. Hindi ko inaasahan ganito ang masasaksihan ko ngayong gabi. Wala akong ibang inatupag kundi ang sundan ng mga mata ko ang bawat kilos ni Prince. Buti na lang at hindi niya ako napapansin dahil medyo madilim sa loob ng bar. Halos puro bading at mga babaeng may edad na ang customers dito. Paano ba naman kasi? Ang pupogi ng waiters. Kabilang na ron si Prince. Nakita ko ang lahat na nangyari. Pati na din yung aktong paghaharas sa kanya ng matandang bading na nasa VIP sofa. Hindi ko mapigilang magalit pero dahil hindi naman dapat malaman ni Prince na nandito ako, minabuti ko munang matapos ang insidente. Saka ko kinausap yung may-ari ng bar. At buti na lang, Rafi? Cairo? Uy Rafi, ikaw nga. Ikaw pala yung may-ari nito? Oo bro, kamusta? Ang tagal na natin hindi nagkita ah. Bro, how long has it been? Big time ka na. You now have your own bar and it looks classy.
Congrats pala bro for your success ha. Hindi naman bro. It was originally my dad's bar. Pinaganda ko lang ng konti. And now, I'm the one managing it. Nice! By the way bro, I hope this is not too awkward but that incident earlier with the young good-looking waiter, I think you got it all wrong. I saw what happened. No bro. I know. Kilala ko si Prince. He has been working here for 8 to 9 months now since he graduated college. Napakasipag na bata. And I know, naging biktima lang siya ng pagkakataon. So, what do you intend to do, Rafi? Are you gonna fire him? I'm afraid I have to, Cairo. Yung VIP customer na yon, he's a regular here. Alam mo naman basta sa negosyo, di ba? Malas nga lang at napakamahal ng damit na natapunin ni Prince ng inumin eh. Mas mahal pa sa sahod niya sana ngayon. Magdadagdag pa nga ako eh. Eh, bakit? Magkano ba yung sahod niya sana? Buwanan yung sahod niya dito dahil part-time employee lang naman siya. Around 5,000 per month. Pero 10,000 kasi yung sinisingil ng customer eh. What? 5,000 pesos for 1 month's work? Oo bro, maliit lang talaga ang bigayin sa mga part-timers eh. Bro, for friendship's sake, baka naman pwedeng ibalato mo na sa akin to. Kawawa yung tao oh. Baka kailangan niya yung pera eh. 5K lang naman pala eh. O kung gusto mo, ako na mag-aabono. Naawa kasi talaga ako eh. Okay, sige. Dahil ikaw na mismo yung nag-serve as witness, I'll consider it. Teka lang, kunin ko lang yung sahod niya at talabasin ko muna. Baka mahabol ko pa eh. Stay there, okay? Marami pa tayong pag-uusapan. Sure bro, I'll wait for you here. And I really appreciate you doing this. Sa loob ng sasakyan? Matapos ang insidente? That's what he said nung nag-usap kami sa labas ng bar. Hindi ka pa rin ba satisfied, Cairo? Gosh, you're so heartless. I vote to lift Princess suspension. How about you, Robbie, my love? I totally agree. And we can go home now. Pagod na ako eh. I've been driving all day, Cairo. Was I too hard on him? Hindi ko naman alam na ganito pala yung routine niya araw-araw eh. Cairo, ang sabi niya sa akin kanina, in-explain naman daw niya sa'yo many times, kaso ang suplado mo daw. At hindi ka naniniwala sa kanya. Who would believe him right off the bat? And who on earth would have thought na ganito pala siya ka-hardworking? Mahalay ko ba? Dude, maybe you should give yourself a chance to open your heart to listen to others. Is this still because of your ex na niloko ka? Is that why you can trust even your secretary? Wait lang, what does Zoe have to do with this, Robbie? She's happy now dun sa pinalit niya sa akin. And why would you drag her into this? This is about my secretary and nothing more, nothing less. Dude, I apologize. I was just saying, whatever. I want to see more. Pumunta tayo dun sa burger shop na sinasabi ni Prince bukas. Gusto kong malaman kung totoo din ba yon. OMG, Cairo. Hindi ka na talaga normal. Hindi na normal tong obsession mo kay Prince, no? But, yeah, I admit. I want to see how he's doing after what happened earlier. I think I'm going to adopt him. No way, Andy. He's mine. Only mine. Uy, hello Ma'am Andy. Napapadalas yata yung pagkikita natin ngayon ah. Hi Prince. So, totoo palang nag-work ka din dito ha? Hindi ba uso sa'yo ang magpahinga? Marami pong panahon para dyan ma'am. Kapag namatay na ako, pero sa ngayon, habang buhay pa, kayod muna. Bibili po ba kayo? Oo. 3 order ng specialty nyo dito.
Okay po ma'am. Tamang-tama. May libre po kayong isang regular burger. May promo kami ngayon eh. Buy 3, take 1. Saglit lang po ito ma'am. Upo muna po kayo. Fast forward sa loob ng sasakyan. Natapos na si Andy bumili ng burger. Hindi ka pa rin ba satisfied, Cairo? Ano pa bang gusto mong makita? Ay, nakukonsensya tuloy ako sa ginawa ko. Oo na, tatawagan ko siya mamaya. Pababalikin ko na siya sa opisina. Uwi muna tayo. And let's have a real road trip soon guys, okay? Kinagabihan, tinawagan ko si Prince. Good evening, Prince. Sorry, gabi na ako tumawag ah. I have already requested to lift your suspension sa HR. Pwede ka nang bumalik sa Lunes. Also, you'll be returned back sa normal shift mo na 9 a.m. Talaga po, sir? Sige po. Pangako, hindi po ako malilate sa Lunes. Okay ka lang? Umubo ka yata. Okay lang ako, sir. Medyo may sinat lang pero okay naman ako. Salamat, sir ha. Promise, wala nang bawian yan ha. Sure ka bang kaya mo magtrabaho? Baka kailangan mo pa magpahinga. Mag-SL ka muna. Nako, sir. Hindi po. Isang linggo ako nag-aantay sa tawag niyo tapos mag-SL ako sa unang araw ko. After ng suspension. Excited ako magtrabaho, sir. Hindi ko po kayo bibigyan, pangako yan. Maraming pong salamat sa chance na ito. Okay. Sure ka ha? So, see you on Monday then. Take a good rest. Tapos, uminom ka ng gamot, okay? Okay po, sir. Salamat po ulit ah. Bye po, Sir Cairo. Hay nako. Sino ba naman kasi ang di magkakasakit sa ginagawa mo? Magpahinga ka naman kasi minsan, Prince. Sigaw ko matapos ang usapan namin ni Prince sa phone. May pambili kaya ng gamot yun? Baka naman kung ano-ano na naman yung gagawin niya kahit may sakit siya. Eh kung tawagan ko kaya ulit? Kung puntahan ko na lang kaya siya. Pero bakit ko naman gagawin yun? Ay nako, ano ba to? Bakit ba ako nag-aalala sa'yo, Prince? Patahimikin mo na yung utak ko, please. Buong gabi akong napaisip sa ginawa ko kay Prince. At hindi ko na natiis. Napagdesisyonan kong bisitahin siya sa kanila bukas. Gusto ko lang makasiguradong okay lang talaga siya. At wala nang iba pang rason. Yun lang talaga, promise. At para na rin sa ikatatahimik ng konsensya ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa pagbisita ko sa kanila. Pero, bahala na. May damdaming nanaig sa puso kong hindi ko maintindihan. Naawa ko sa kanya ng gusto. At para bang, bahala na. Gagawa na lang ako ng rason bukas. Kung magtatanong man siya. Ang importante, makita ko siya. At makita kong okay lang siya. Magdadala na lang ako ng paracetamol thermometer. Kunyari. Pero, hindi ba awkward to? Ano ba yan? Bahala na nga. Pupuntahan kita, Prince. Pupuntahan kita. Kaya stay put ka lang dyan sa bahay niyo, okay? Kinabukasan, kahit kinakabahan ako at nahihiya, natagpuan ko ang sarili kong nakaparking na sa harap ng tinitira ni Prince.
pagsapit ng umaga. Alam ko naman kung saan eh. Na-stock ko na din siya dito noon. Bago ko pa man isama sina Andy at Robbie sa kaparaningan ko. Tao po. Tao po? Sandali lang. Sino po sila? Hello. Kapatid ka ba ni Prince? Nandyan ba siya? Cairo nga pala. Ako yung boss niya sa day and night advertising. Kuya mo si Prince? I guess, ikaw yung only girl sa inyong 4 na magkakapatid, tama? What's your name? Sorry ang dami kong tanong no. Pero, nandyan ba yung kuya mo? Yumi po yung pangalan ko. At si kuya po, natutulog pa po eh. Nilalagnat siya. Pasok po muna kayo, kuya. Sige, Yumi. Salamat. Nasa kwarto ba si... nandito pala siya natutulog sa sala? Uminom na ba siya ng gamot? Hindi pa po eh. Hindi pa siya gumigising mula kagabi. Bakit dito siya natutulog sa sala? Pasensya na po kayo, sir ha. Maliit lang po itong bahay namin. At iisa lang kasi yung kwarto dito kaya sa sala natutulog si kuya. Gigisingin ko po muna ha. Wag na. Wag na siguro. Na-check niyo na ba yung temperature niya? Hahawakan ko siya sa noo ha. Nakaramdam siya na may dumampi sa kanyang noo. Marahan, mainit, at parang nag-aalala. Kaya biglang nagising si Prince. Nay? Sambit niya habang bumabangon. Pero pagmulat ng kanyang mga mata, ako ang bumungad sa kanya. Na siya namang ikinabigla nito. Mabilis siyang tumayo at nataranta. Ay, hello sir, nandito pala kayo. Pasensya na po. Late na po ba ako? Sunday po ngayon, di ba? Agad akong kumilos at naghanap ng pwedeng maihain kay Sir Cairo. Napatanong tuloy ako sa sarili ko kung bakit nandito si Sir Cairo. Babawiin niya ba yung sinabi niyang pababalikin niya ako sa trabaho sa Lunes? Pagagalitan niya na naman ba ako? Mas lalo pa ako nataranta nang malaman kong wala pala kaming maihandang pagkain para kay Sir. Sorry Prince ha. Gusto ko lang sanang i-check ka kung okay ka lang eh. Yumi, may soft drinks pa ba dito sa ref? Wala kuya eh. Sige, bibili muna ako. Wait lang sir pasensya na. Bibili lang ako ng pangmeryenda. Ano po bang gusto nyo? Kinuha ko yung pitaka na nasa loob ng kwarto at naisipang bumili kahit tinapay man lang at soft drinks. Okay na siguro yun. Nakikita niya naman na hindi naman maganda yung bahay namin eh. Bahala na kung kakainin niya o hindi. Ang basta ang mahalaga, maibigay ko yun. Teka lang sir, bibili lang ako ng tinapay at soft drinks sa tindahan. Wag na Prince. May lagnat ka, di ba? Umupo ka na lang muna dito. May lagnat ba talaga tong si Prince? Bakit parang wala naman? Ang leksi pa rin niyang kumilos. Pero, mainit yung noon niya kanina nung hinawakan ko. Nako sir, nakakaya naman sa inyo. Sandali lang naman to Upo muna kayo dyan. Wag na Prince. Baka kung mapano ka pa sa labas Hindi ko alintana ang mga sinasabi ni Sir Cairo sa akin. Bagkus ay, madali ako nagtsinelas at lumabas ng bahay. Oy Prince, anong sa atin? Pabili po ng soft drinks tita. May bisita yata kayo Mukhang pamilyar yung sasakyan. At mukhang mayaman. Boyfriend mo? Ay hindi po. Boss ko po yun. Ganun ba? Yung order pala ng nanay mong isang sakong saging nandyan na ha.
magsabi ka kung mag-order kayo ulit para ma-reserve ko. Bibit-bitin mo na ba? Sige po. Saan po ba dito? Sa may likod po ba? Oo, iho. Nandyan lang sa likod. Papasanin mo ba yung mag-isa? Opo. Kaya ko to. Magaang lang naman to eh. Tsaka para makapagluto na kami ng turon bukas. O sige. Pero parang familiar talaga yung sasakyan na yan eh. Saan ko nga ba nakita yan ha? Di bale. Eto na yung soft drink sa tinapay. Kunin mo na at para hindi ka na pabalik-balik. Okay po tita. Kukunin ko na po yung saging sa likod ah. Salamat po. Yumi? Yumi? Pabukas ang pintuan. Pagbasok ko ng bahay ay tila ba napakalaking katanungan ang gumuhit sa mukha ni Sir Cairo. May pasan kasi akong isang sakong saging. Habang may bitbit na plastic na may lamang soft drinks at tinapay. Oy Prince, ano yung pinapasan mo? Milagnat ka, di ba? Teka nga, tulungan na kita. Wag na po sir, kaya ko na to. Magaang lang naman to eh. Inilipag ko muna ang sako sa sahig, malapit sa may kusina. At matapos nun, inabot ko yung meriendang binili ko para kay Sir Cairo. Ito po sir oh, magmerienda muna kayo. Pasensya na ha. Yan lang naman kasi yung pwedeng bilhin sa tindahan eh. Hindi ka na sana nag-abala pa. Umupo ka nga muna dito. Uminom ka na ba ng gamot? May sakit ka, di ba? Ay, oo nga pala no. Nilalagdat pala ako kagabi. Pero mukhang okay naman na po ako. Halika nga muna dito. May dala akong thermometer. Ayan oh. Iipit mo muna sa kilikili mo. Nakakahiya. Si Sir Cairo pa talagang naglagay ng thermometer sa kilikili ko. Buti na lang at wala akong putok. Pero nakakahiya pa rin. Boss ko to eh. Hinawakan niya yung braso ko. Tinaas niya yung braso ko. At inipit niya yung thermometer. Ay. Bibiruin ko na lang siya para hindi ako mailang. Kayo yata ay may sakit sir eh. Okay lang po ba kayo? Bakit parang ang bait niyo yata sa akin ngayon? Wala naman. Sinisiguro ko lang na makakabalik ka sa trabaho bukas. Ayan oh, 38.1 degrees. May lagnat ka na talaga. Tapos, kung ano-ano pa yung pinapasan mo dyan. Sanay na ako sa ganito sir. Huwag po kayong mag-alala. Papasok pa rin ako. Kapag ikaw pumasok na may lagnat, you're suspended ulit. Insubordination. Hindi ka sumusunod sa mga utos ko. Naiintindihan ko po pero okay lang talaga ako, promise. Paano niyo po pala nalaman na dito ako nakatira, sir? Sa employee file. Nandun yung address mo, di ba? Opo, pero linggo ngayon eh. Pumunta po ba kayo sa opisina? Oo. Tama. Dumaan ako ng opisina tapos chinek ko yung file mo. Tapos dun ko nalaman yung address mo. Nako, si sir nagpapanik. Halatang nagsisinungaling. Teka lang sir, bakit hindi nyo na lang ako tinanong kagabi nung tumawag kayo? Nagsisinungaling yata kayo sir eh. Siguro, gusto niyo lang talagang malaman kung nagsasabi ako ng totoo, no? Sir, hindi po ako sinungaling na tao. Alam ko namang hindi niyo pa ako lubusang pinagkakatiwalaan pero nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po magagawang magsinungaling lalo na sa boss ko. Biglang natahimik si Sir Cairo noon. Natalo ko yata sa diskusyon namin. Medyo nag-alala ako ng konti dahil baka masyado ako naging diretso. Nako, baka magalit at bawiin niya yung sinabi niyang makakabalik ako sa work. Paano ko ba mababawi ito? Pasensya ka na sa bahay namin sir ha. Pero feel at home po.
Oo, sige Prince. Pero, kumain ka na ba? Ay, buti na lang. Ikaw sir hindi mo naman kailangan na puntahan ako eh. Masibag akong tao at gusto ko nang makabalik sa opisina. Pangako po, pagbubutihin ko po. Salamat sir. Alam mo sir, ang pogi niyo ngayon. Ano ba to? Nakakaya naman. Ganyan ka ba talagang kaprangkong tao, Prince? Halata bang nagsisinungaling ako? Pero kumain ka na ba? Hindi pa nga sir eh. Kagigising ko lang. Gusto mo, sabay na tayong kumain? Yumi, may pagkain pa ba tayo? Kabulong kong tanong sa kapatid ko. Opo kuya, meron pa. May sinaing pero yung ulam natin itlog at tuyo lang. Kumakain ba yung boss mo niyan? Pabulong ding sagot ng kapatid ko sa akin. Sir, hindi naman po kayo maarte, di ba? Kumakain po ba kayo ng tuyo at saka itlog? Kumain na ako sa bahay, Prince. At saka, hindi ko pa nga nagagalaw itong binigay mong merienda sa akin eh. Jesus, pangalawang pagsisinungaling mo na to, sir. Okay lang naman po kasi kung magsasabi kayo ng totoo eh. Totoo nga yung sinabi ko. Kumain na talaga ako sa bahay. Sige, kung di ka naniniwala, okay. Kakain ulit ako. At hindi ako maarte, Prince, no? Kumakain ako ng tuyo at itlog. Jeez. Nahalataan niya nagsisinungaling na naman ako. Tuyo? Dried fish yun, right? Ano bang lasa nun? Bahala na. Titikim na lang ako ng konti. That story is brought to you by... Joke lang. Practice lang yan guys, just in case may collab in the future. Hoy! Anyway, welcome sa episode 2 ng Na In Love Ako sa Boss Ko. Medyo natagalan yung upload, pasensya na mga guys. I've been editing some parts para smooth yung narration natin. Medyo naging busy rin ako lately, pero don't worry, as soon as matapos ko yung recording, i-upload natin yan kagad. So sit back, relax, and stay tuned. This love story continues. Kaya naman don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you in the next episode. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.